Pray muna po tayo. Tayo po ay magsitayo at pumikit at damdaman po ang presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sana, Panginoon, naway gabayan mo ito ito sa aming pagtatanda. At sana po ito ay maging at maayos ang aming pagtatanda. Maraming salamat po kasi po ito po ay isang another journey po na matatapos po sa kanyang araw. Amen. Sa kanyang Ama, Anak, Espiritu Santo. Isang umaga ng Disyembre, banayan at buong inat na sinasaluhan ng pagkatao ang mauling-uling ilang Pasig. Sa itaas ng kubyerta ay naroroon ang mga iginagalang na kilalang mga tao, mga praile, Europeo at mga kawalin, at opisyal ng nagdiriwang. Ano kaya? Maglalakad sana tayo kung walang intro sa Pilipinas. Kapitan, dapat ipagpita ng gusto. Pagkat maglalabas na tayo sa panayak yun, hindi ba? Ang kwento del Caprico ay tinayuri ng mga pray. Ngunit, hindi ito tatapos subalit nakikipaglaban pa rin sa mga lindol at sa mga baka. Yan nga aking sasabihin pati sa akin. Pwede din ang bigat mga tao mayroon. Ngayon pa man, wala kang sapat na dahilan gaya ni Padre Gamora. Sapagkat ang sama ay nasa lawak. Talaga naman walang laging maayos sa lupain niya. Madaling lulasin iyan at wala tayong gugulin kahit kusing. Magukay ng isang kanan na patungo sa Maynila at isa ang ilog Pasig. Marami yung maibebenepisyo sa atin. Paano ka lang, Yaki? Pagpaumanin mo, Ginong Simon. Malaki ang masisiwa ng mga ari-ari at sa mga panukala mo. Wala akong pakialam. Masira na ang kailangan masira. Paano ba ba yan ang magagawa? Walang magbabayad. Pagawin ng mga bilanggo at bihag. Hindi sasapat yan, Ginong Simon. Kung gayon, ay ang buong bayan ang pagawin. Huwag na tayo maglokohan doon sa studio. Sa ganyang paraan lang natin may sasakatuparan ang napakalaking gawin. Nakakunti ang gugulin. Magdudulot na ang pag-aalsa sa parang iyon. Nag-aalsa ba ang mga tao noon? Tao ka! Akala ko ba'y nauunawaan yung kasaysayan? Hindi na tulad ng tao dati at sa tao ngayon. Hindi. Ang nasabi ay nasabi na. Ginong Simon, ikaw ay isang munatong Amerikano! Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin. Wala akong pakialam. May alamat lumagay doon ka, Veronica. Kapitan, hayaan mo ako na lamang magkwento.
kasintahan noon sa Espanya. Ngunit nagyan sa mismo ang lalaki kung kaya nagbalat kayo ang babae upang magkita sila. Itinilaw siya ng lalaki sa iyong ina. Sa inyong palagay, Padre Salve, higit ba na mas mainam kung ilalagay natin ang babae sa betaryo? Ha? Katulad na Santa Clara. Ano yung sinasabi? Ako hindi makakadlaw sa ginagawa ng mga arsobispo. Nandito na pala tayo sa mga saysayang lawa. Kapitan, sino nga ba na namatay? Ibarra o Ibarra? Ibarra, sa gawing iyon, ngayon ang 13 taon ng buwan ng iyan ay mangyari. Sa mga tuwid, ang bangkay niya ay Nakakiro, ngunit hindi na sinadang ang pagkabilang ko sa presang kanan. Maingat na pupuntahan sa loob ng kabubatan ng mga Ibarra si Basilio at sisiguraduhin walang nakasunod sa kanya. utang ko ang buhay ko kay Santiago. Ito ang gusto sa pag-aaral. May pagkanalan sa mga kasugan niyo. Sayang naman po kung wala kayong espiritu kasi sila naman. Sige, aalis ako. Teka, sino ka? 11 taon na po na huli kayo ng tagpogi na. Ayoko na po kayo sa kaibigan ng aming ina. At sino ako sa akala mo? Ayoko si Don Jesus tumoy para. Ang inaakala ng lahat ay matagal ng patay. Basilio, nakababatid ka ng lihim na maaaring sumira sa lahat. Maaari kitang patayin, ngunit ngayon, bubuhayin muna kita. Dahil katulad ko, may mga pautang din ang lipunan na dapat mong singilin. Hindi ko hinahangan ng magaganti. Wala din naman ako magagawa. Bakit ba ako ngayon isinasakatuparan ko ng aking mga plano? Saka kayo nagsisiawit ng papuri sa mga Espanyol? Makakatulong po ito sa pagkukulan ng pulo sa Pilipinas. Kailanman, hindi magiging wika ng Pilipinas ang Espanyol. Mag-isip ka! Ito kaya gawin niyang ginawa. Hindi yan marangal. Sa tingin mo sa sinapit ng iyong ina't kapatid, sapat na ang iyong mga ginawa? Wala akong pera at pangalan. Mabubuhay ba sila pag ako'y nagaganti? Kung tayo ay lalaban, maiiwasan natin maulit ang mga nangyari noon. Nais ko lamang kung mabuhay ng mapayapa, Ginoo. Basilio, nababatid kong alam mo na ang aking mga lihim. Alam kong hindi mo ito pagsasabi. At kung susubukin mo may, alam mong walang maniniwala sa iyo. Maraming salamat.
yan. Baka kayo'y merong magustuhan. Inang, napakaganda. Tila nga ba ito'y bagay na bagay sa akin? Tumigil ka nga. Aray! Ito'y naglalaman ng isang dakot at kamatayan. At sa isang dakot nito'y maaari nitong paluharin ng ating mamamayan. Kabesang talos. Di ba may isang langit sa huli? Ang langit na iyon ay pwede ng isang langit. Langit? Oo, ang langit na iyon ay maraming pinagdaanan. Kagaya ng inigali pa kay Maria Clara. Teka, Maria Clara? Tama ba ang narinig ko? Oo, hindi ito sa isang kaya ng pinagaling ni Basilio. Bibiling ko ito ng 500 piso upang bilhin niya ako niya. Hindi. Huwag mo isang layan, Tales. Mahalaga yan sa anak mo. Pupuntahan mo ng aking anak upang magbigay ng alam. Pagpunin niyo, sapagkat pinagnanakawan ko kayo sa sarili kong tahanan. Sasama lang ako sa mga pulisan, kaya kailangan ko ng sandata, kapalit ng revolver. Ang lahat ng nais ninyo ay tinapalo kong lumis kayo ng landas, sapagkat gulong niyo sa aming kamay sa labas ng aking tahanan. Ay hinihingihan namin kayo ng malaking lubos gumagala. Dalas ko ang one of the Diyos. Pagkatapunin niyo, Kapag ay nakatagpo ko na ang aking kailangan, mapanghangas, ngunit natupad ng mga pangako, kinakailangan ko ng umalis rito. Nasaan ang Kabesang Tales? Lubugin ang bahay. Opa, naman, Tales. Kung kayo, sumama ka sa amin. Habang di pa namin makakita, hindi ka muna papal sa amin. Habang hinihilan ng mga Guardia Civil sa kanilang selo ng pinagkarihan, tatlo ang napatay, ang Friday tagapangasiwa ng hasyenda, ang lalaking bagong kasama sa dating huli. Basag ang bungo ng lalaki, samantalang ang babae ay pilit ng lalamunan. Kapwa puno ng lupa ang mga bibig ito. Sa tabi ng mga bangkay ay may kapirasong papel na pinasusulatan ng katagang talo. Nasa boso-boso ang Kapitan General, kasama ang mga praide, kawalin at kawal upang mangaso. Dahil sa ingay ng banda ng musiko, wala siyang mahuli kahit isang taga o ibon. Putris! Nakakahiya naman wala ko mapuli. Tigilan na nga natin to. Ako'y nakakawas sa mga kayo. Teka, umaling sa ulo.
lumaligay sa Brian ng umalis. Papayag ako, ngunit bilang kapalit ng aking mga iyas, ay itatapon niyo ang inyong kabalanan at aakto kayong masama. Ngunit Ginoo, ano ang mapapala ninyo? Mag-uumpa ka ng lahat ng kasamaan, kaya naman madali ko itong maitatapon. Wala sa bundok ang sama, hindi nasa pulisan sa bayan. Ginoong General, nagpunta nga po pala ang dalagang nagngangalang Hulihuan Luna upang mapalaya ang Korea. Magiging interesado ang mukha ni Camora. At mas maganda yun. Palayain naman danda upang hindi nila masabi na wala akong kawan. Si Placido Pinente ay mula Tanuan, Batangas. Nasa ika-4 na taon na siya ng Bachelor in Arts. Masipag at matalino siyang estudyante. Kaya naman, malaisipan sa karamihan kung bakit nais niya huminto sa pag-aaral. Pero ano agad, ito ay protesta sa kailangan nilang mga rayo sa pagpapatayo ng eskwelahan sa uwi ng Espanya. Pagpaumanin mo iyo, ngunit hindi ako makakalagdas sa hindi ko naunawa. Kailangan ko muna itong mabasa. Mamaya na. Pasok mga Ginoo. Tingin niyo ba talaga matatagumpay ang panumpalang ito? Pakaipa ko lang tayo ng mga opisyal. Aba, ako yun yung pinagdadamit niyan. Oh, hindi ako kasali niyan. Huwag ka naman alala. Kung wala magtutulong sa inyo sa edukasyon, ay ako, si Sandoval, ang may pagsagupaan para sa inyo. Nasa kamay na doon, Custodio Josephine. Kailangan makapiling natin siya. Paano? Paano? Dalawang paraan ang tinuro sa akin ni Padre Rene. Ang una ay ang mananayaw na si Pepper. Si Pepay? Ito naman ay si Ginong Pasta. Isa ka pagkala ng kanyang sinasabi. Ako na. Ako na ang kakausap ni Pepay. Hindi! Ako na lamang ang kakausap kay Ginoong Pasta. Yaman lang din na kaibigan siya ng aking mamain na si Padre Florentino.
namin hangad na ilagay kayo sa pagitan. Ang gumagawa ng pamahalaan, kahit ang malaki ay nakasira sa kanyang katatagang patay. Ang gumagawa ng batayan ay ang pamahalaan. Ang pinagbabatayang malakas ng pamahalaan ang siyang pinakamalina. Ang batayang katarungan ang siyang inaakala mo matibay. Ang mamamayan din ang namamahala sa pamahalaan. May mataas ang pinag-aralan at biyasa. Ngunit dahil kami... Kaya sa ipagkatiwalaan! Ginagawa na namin ito dahil kami... tao! Siguroga ang mga malakal na Chinong naghahangat na maging konsulado ng China sa Pilipinas ay naghanda ng piling sa kanyang bahay. Kung Patchoy, Ay, Patchoy! Napakalaking pera ang ginugol ko sa mga pawid na gagamitin sa mga pagpapagawa ng mga bahay, ngunit ngayon pagbabawal na ito ng Kapitan General. Lakarin niyo makasawalang bisa ang mga usang nagbabawal sa pawid. Bilhin niyo ng mahal ng mga bahay at ibenta ito sa murang halaga. Ganyan ang negosyo, hindi ba karaga? sige ako. Teka, may problema ba? Napakalaki ng pagkakautang ko sa inyo. Napakalaki ng pagkakautang ko sa inyo. Hindi ko na malaman kung paano mababayaran iyon. Bilang tulong sa iyo, ako na ang magbabayad ng iyong mga utang. At gagawin ko na rin itong 7,000 piso sa kondisyong tutulungan ko akong ipasok ang mga kahon ng baril sa alwala. Sige ho, pumapayag ko ako sa inyong kondisyon. Hindi ka na bumalik. May palabas daw si Mr. Deeds. Isang ulo nagsasalita. Nakakatuwa, pero sa tingin ko may daya dito. Palabas sa Quiapo. Gusto niyo ba sumama sa Quiapo para makita at malaman natin ang totoo? Mahal. Para maaari mag-isma. Yun. Lumabas sa klase si Placido. Hindi na siya ang dati mapag-intindi. Galit na galit siya. Nais niyang gumawa ng isang pagtitigan. Mas nanaisip ko pa tumalon sa tulay o di kaya magrebelde kaysa bumalik sa pamanatasan na yon. Ibig kong maging malaya! Oh! Ginoong Simon, sayang pala kayo. Nais ko pong humingi ng tulong. Para ano? Gusto ko pong pumunta ng Hong Kong. Sige, halika't sumama ka sa kanya, Iris. Narito na ako!
maestro. Ngayon ay magsituloy na kayo sa inyong lakad. May makikita kayong isang taong namamangka. Tawagin niyo siya ng kabesa at sasagot siya ng tales. Porke, di ba bang mangyayari? Ngayong darating na linggo, pagkaputok ng kanyon, magsisimula na ang himagsikan. No, Estimos Misti. Hindi na ako ba yung pinagagawarin siya? Hindi na kailangan itong patagalin pa. Kung papatagalin pa, marahil patay na si Maria Clara. Bueno, yung mo susunod. Mamaan na. Nagtataka ka ba kung bakit tumatalas mag-Espanyol ang lalaki niyon? Dati siyang guro na pinatansik ng pamahalaan. Kaibigan ni Ibarang sa Wimpala. Pwes, mauna na muna po ako. Teka muna. Himagsikan ang naghiwalay sa akin. Kaya himagsikan din dapat ang magtagpo sa akin. Maraming salamat po. Habang pabalik si Don Estudio kasama ang isang gwardiya, sa kanyang opisina ay narinig niyang nag-uusap ang mga taga-silbihan niya tungkol sa kanya. Ano nga ba ang nangyari? Kasama ko ba siya sa akademya ng Wit of Spring? Sa pagkakaalam ko, si Don Custodio ang magpapasya tungkol sa usaping yun. Sino iyon? Siya ang tinatawag ng Pera Tinta. Isa siyang aktibo sa pamahalaan, ngunit kaparpalitan lang ay siya ay dinala sa Espanya upang magpagamot. Mga Indyo nga naman. Wala nang ginawang maayos at kahanga-hanga. Walang mga Indyo ang dapat na ipagmalaki. Dahil pag ganon, masasawi lamang sila. Pagpaumanhin niyo po ang aming pag-uusap. Maaari na kayong malis. Layas! Huwag na natin pagdamitin ang mga bilanggo at sa halip ay magpahag na lamang sila para Tama ka po. Maganda at sumasamahin ako sa inyong patong-patong. maaari mo na akong ibang mag-isa. Maraming salamat. Salamat. Labing mga araw na nagkulong upang magsulat at hanapin ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong. Narito lamang pala ang mga kasagutan sa aking pagpapasya. Napakagaling ko talaga. Nahanap ko na rin ang kalutasan.
magsinungaling. At hindi naman po tayo madali magsinungaling at magsalo-salo. Makikita si Kapitan Tiago na nakahiga sa isang hamang pang may sakit na tila bang nagluluksa at natutulog. Si Basilio naman ay nasa isang lamesa at nakapalibutan ng mga libro habang nag-aaral. Ginoo, kamusta ang ating may sakit? Ganap na ang nasa sa kanyang katawan at maaaring kinabukasan. Siya ay matay na. Katulad ng Pilipinas. May mga gabing akala niya siya'y bulag. Ngunit dinadala mo namin siya ng ilawal. Ay inakala niya ang katapagligtas at inakala si Padre Gabriel. Walang pinagkaiba sa pamahalaan. Makinig ka, Basilio. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsika. Puro dugo at patay na lamang ang ating makikita. Nandito ako upang alamin yung nakaraang nag-uuwi sa atin. At upang handugan ka ng kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan. Sa panig ng bayan o sa maniniin, pinaikot ko ang pamahalaan sa pamamagitan ng salapi. At siya rin yung naging bilang sa kanilang paggagahari. Kung kaya, mamili ka. Ano ang gagawin ko? Pamumunuan mo lamang ang isang grupo. At ibain ang pagkuhan ng Santa Clara. At iligtas ang siyang dahilan ng aking buhay. Maria Clara. Oo, ang aking Maria Clara. Himagsikan ang siyang naghiwalay sa amin. Kung kaya't dapat lamang nahimagsikan ang siyang maglapit sa amin. Ngunit, kayo'y huli-huli na. Anong ibig mong sabihin? Namatay si Maria Clara kaninang hapon lamang. Kasinungalingan! Hindi yan totoo. Buhay na buhay ang aking Maria Clara. Namatay si Maria Clara kaninang hapon lamang. Tinugtog ang kanya ang Diyos kanina. Totoo ba? Namatay siya nang hindi niya man lang nalalamang buhay ako. Namatay siya. Namatay lamang nang nagdurusa. Aking Maria Clara! At noong gabi iyon, hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral ni Nata. Naalala niya ang kapalaran ng mga dating-tao sa Ibarra, bata, mayaman, kalumado, malaya, at tayo ng sarili ng palaya. At si Maria Clara, siya na ang ganda ng panalilig, puno ng pag-asa at kasimulan. Siya na ang nakatadhana sa masayang buhay at respeto ng mundo. Ngayon ang tadhana
Sisiguraduhin kong magiganti ako sa palayas na yun. Humanda sila. Oh, Doña Victorina! Ano balita mo kay Kay Tiburcio, wala pa akong nakapagbabalita. Ang sabi mo sa akin, ayaw patayin, hindi ko nalaman sa pagkaroon ako. Kailangan na sa mga Hindi yata may balak na mag-asawa ko si Doña Victorina. At sino naman kayo sa may balak? Wala po. sabi mo kay Juanito Palas. Si Juanito Palas. Siya ay isang mabuting ginoo. Paulita? Labis pa rin ako nababagabag sa paraan niya pagtingin sa mga babaeng Francis. Halos di mo na may alis ang mga mata mo sa kanila. Hindi Ikaw nga ang may kasama noong gabing iyon. Oo nga rin, ginawa ko lamang yun para kay Tia Victorina. Alam mo, isang araw, umakyat ako ng mabandukan. Doon ko naranasan ang isang lugar na mapayapa. Nararapat yata ako ng selos. Huwag binibini. Darating ang araw ay madadala rin kita doon. Pangarap, sabi ni Tia Torina ay magiging bastos daw ang bayan ko. Hindi At kung wala kayo mo pala, Papangarapin ko na lamang ang isang muntitik ng taas noo at mamamatay akong malungkot. Halina. mula umaga, umisip ng maalis si Basilio upang magtungo sa ospital. Dadalawin niya ang mga pasyente. Dahil sa lalim ng iniisip, hindi napansin ng binata ang mga estudyanteng maaga umuwi sapagkat sarado ang mga paaralan. Meron pa ba tungkol sa nasabing paghihimagsika? Pag-imagsik. Oo, natungkol saan na tila marami ang nasa ko. Marami na sila. Sino-sino? Mga estudyante. Basilio, nandito ka pa pala. Tanong ko lang, pumunta ka ba sa piging kagabi? Hindi ko ang profesor. Mabuti nga ang hindi mo pagpunta naman. Ngunit hindi ba kayo kasali sa kapisanan ng mga estudyante? Bibigyan lamang ko ng ulo. O siya, umuwi na kayo at putulin ang lahat ng papel na maaaring magsubok sa inyo sa pangalan. Pero anong nangyari? Saan? Sa universidad dahil nahalaki sa pangalan ng mga estudyante. Alam kong si Kapitan Tiago ay mamamatay na. Dinalaw na siya ng mga uwak at uwak. Nalaman ni Basilio ang mga kasiguran
Huwag kang matakot kaibigan, kaysa mo ko. At sa panahon ng pag-aayos, ay iiwan natin sila. Narito po ako para isang gunyang mga pinatawag sa akin ni Ginoong Simon. Ayaw ko makipag-usap ni si Bernie. Pinapasabi niya po mula sa bayan ng Mayo. Opo muna kayo. Ginoong Isagan, narinig ko kasama kayo sa piling kagabi. Huwag niyong ipagtanong. Hindi po ako magkakailapan. Mabuti. Matutuwa sana ako at nakitag po ako ng pagdalaman. Ngunit bakit nililib ako kami kapag nakapagpo? Yun po ay dahil kapag kami salita, parang lang kaming pilumustero. Paano kami magsasalita? Ano ang gusto ng mga estudyanteng Pilipino na gawin namin? Tuparin ninyo ang inyong tungkulin. Magpalaganap kayo ng kaalaman. Bakit? Hindi ba namin yung ginagawa? Ngunit bakit tinahadlangan ng pag-aaral? Tinuturo na lamang ang lipas na kaalaman. Napakabigat na paratang yan. Lahat ng kamalian ay sinisisi sa mga private. Kaya lang namin ito ginagawa dahil kapag hindi kami sumunod ay dalawa lang ang mangyayari. Papaalisin niyo kami o papaalisin kami ng pamahalaan. Huwag kayong humadlang sa amin. Bagkus ay tulungan niyo kami. Yan ay isang pagkakatiwakan. Hindi na lang kinikilig sa'yo mag-aaral. Wala akong panakain! Ha? Ibig po ba ninyo na sa inyo lang ang... Ibig po ba ninyo sa inyo lang ang karunungan at sa amin ang paggawa? Hindi gayon. Kung nais mo, ipakita ang iyong pag-aaral. Ngunit, magbabago si Ginoong Isagan. Hayaan mo, makaasahan mo kung makakarating ito sa kanila. Kung ganoon, Padre, maraming salamat po. Adios. Oh, saan ka pupunta? Titignan ko lang ang mga paskil at makikisama ako sa iba. Kaawa-awang binata. Inaingitan ko ang mga isibis lang
na lamang ibigay natin sa kanila. Wag, kami na lamang. Ibebenta ko na lamang ito sa kanila ng 32 piso. Hindi. Yung magdamit na lamang ng namatay ang susunod. Hindi tumitingin ng Diyos sa susuot ng mga mahal sa kanila. Nabalitaan sa Santiago ang pagkamatay ni Isidro, pinagutan ng ako, at paghuli kay Basilio. Ngunit higit na ipinagtatanggap ang huling pangyayari. Uli! Uli! Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Basilio? Oo, bakit? Ano nangyari? Napasama niya sa mga tinakip ni estudyante at ngayon siya na lang ang natitira sa bilangguan. Ito ay marahil ang magtulong sa inyong magama. Ano? Nagbibiro ko lamang po, hindi ba? Kinakailangan ko siyang iligtas. O siya, may iwan mo lang itatag pa siya. Ngunit para sa akin, pinakaminang na solusyon si Padre Camora. Paborito ka doon, sigurado matutulungan ka niya. Hindi ko kakayanin. Maging si Basilio ay tutugigsain ako. Maging si Huli! Huli! Tulungan mo ako! Ikaw na lang makakapagligtas sa akin. Huli! Ano na ang gagawin ko? Huli! Ano na ang gagawin ko? Tigilin mo lang ako. Makakalaya sa tanis. Tigil.
ginagawa mo huli? Huli, ibigin ka lang sa akin. Huli, ibigin ka lang sa akin. Huli, nasaan ka huli? Huli ka! Pagkatapos na nasabing raketo sa kumpento, bali-balita sa bayan ang pagpapaliwan kay Padre Gamora sa ibang lugar na labis na pinaghihinayangan ni Betsy. Nakalaya na ang lahat ng mag-aaral, maliban kay Basilio, dahil nahulihan siya na ipinagbabawal na libro sa magitan ng mataas na mawali sa paghahangad na magtulungan ang binata. Mawalang galang lang po, General. Ang bata nila ay estudyante ng medisina at malapit na magtapos. Siya nga, hindi mas mabuting manatiliya sa kulungan para meron na magtutulong sa kanyang mga pinupusterong gaya niya. Ngunit wala siyang kinalaman sa lahat. Ganun talaga, kailangan meron magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit mahal ang bayan! Hindi siya naghalal sa akin kundi ang Espanya! Kayo na nga po. Ngunit kailangan din natin sila protektahan upang mapakailanganan natin ang inang Espanya! Nakakakano ka, hindi ba? Hindi ko kasalanan na hindi niyo ako maunawaan. Hindi ko naman kayo pinipilit na bakit pagkati sa aking pananagutan. Hindi na po. Ngunit iba ang aking pananagutan. Ako man ay Espanya. Ngunit nauna rito ang aking pananagutan at karapatan. Pinakakuha natin ang Pilipinas ng isang matibay na samahan. Ngunit kabaligtaran ng ating ginagawa. May kapatid din sila, Ginoo. Alam niyo ba kung kailan naalis ang polio?
siyang makita sa kahuli-huling sandali. Bukas, iba na siya. Nilalaman ng balita ang papurit na bayanihan ng Kapitan General. Kasama na ang pagsuot sa ilalim ng mesa ni Padre Jimenez upang habulin ang magnanakaw na lusot daw ng kapatid. Pagkara ay inilarawan ang kabaligtaran ng katapangan. Pasensya na, Bensay, ngunit hindi natin ito maaaring iimprinta. Mahigpit na ipinagbabawal ng Kapitan General ang pag-isuwalat ang nangyari tungkol sa pista. 10,000 ang nanakaw, 4 hanggang 5 ang tulisan, at malubhang kasugatan si Padre Camora. Ano kasi nangyayari mo yung dinaskip? Kung piso lamang inakaw at tuntulisan at ako ito, ayaw ko na sa bahay. Pasensya mo lang, Padre Camora. Wala lamang ako sa aking sarili. Mga ginoo, O, ano makakos ka? italis ko, ibinudyar ng sisimo ng may panganak at pupuno ng ibagsikan. Ano?
magpapahuli sa kanila ng buhay. Malapit na akong mamatay. Sabihin niyo nga sa akin, may Diyos nga ba? Oo, patawarin ka nawa ng Diyos. Yung nais mo mang alamin. 30 taon na ang nakalipas mula nung bumalik ako mula sa Europa. Gusto ko lamang mamuhay ng payapa at pakasalan ang minamahal kong si Maria Clara. Ngunit ano, napalitan ng galit at puot. Ngayon, nag-desisyon ako na magiging ganti na ako. Mali ang paraan mo. Hindi sinasangayunan ng Diyos ang kasalaan kaysa sa kabutihan. Kung gano'n ay bakit naghihirap ang aking bayan? Darating ang kalayaan at handa at matapak ang mga Ano ang dapat kong gawin? magtiis at magawa ng mabuti. Pagtiis at magawa? Kalokohan yan, Padre!
storage kaya? Full storage yan! Kaya, full 130 storage minutes! yan. 1 hour and 30 minutes! Grabe,